good evening. Welcome back sa ating channel, Laser Chop. So ito pala yung update sa mga seedlings natin na Nepenthes. So ito yung Philippinensis. Ayan, natanggal na yung mga ID nila. Yung iba nga hindi ko na makagilap. Kaya hintayin na lang natin mag-picture tsaka natin maka-ID. So ito yung Philippinensis na seed grown. Tapos ito naman yung Mirabilis na heterosexual, yung may dalawang klase ng flower, isang male na flower, isang female na flower. So isang flower stalk. So medyo kakaiba yan. So ito yung side na yon, ilang piraso lang. Pero karamihan sa kanila nabuhay, kaya ayun nga yung maganda doon. Siguro malaki rin talaga yung naitulong nung pag lalagay sa freezer bago itanim. Yan, napansin ko kasi ewan ko kung baka mga lowlands lang to kaya ganun katibay. Pero ito yung outcome. Ang Philippinensis naman intermediate, lowland intermediate. Ito namang Mirabilis talaga namang lowland na lowland dyan kasi kita nyo naman kahit sa initan nabubuhay. So dito naman ito naman yung mga Mirabilis sa Sandamakmak. O ayan, itanim na natin. Na-video na natin ito nung nakaraan. Tapos yung naipwesto sa mainit na lugar, ayan, namula na. Ilang araw lang. Ayan, namula na sila. So hintayin natin kung ano yung maging itsura ng mga picture na bago na lalabas sa kanila. Pero kung red yan, magiging red talaga. Kasi yung lip, mismong lip nga naging red eh. Ayan, so hintayin lang natin. Tapos meron pala ako isang bad news dito. Although good news yung iba dahil nagbigay na ng mga bagong growth. No, itong Bicol Carata natin, may isang bad news. Nung umakit ako dito after a day, no, may nakita akong uproot na Bicol Carata. Tulad nung nangyari nung nakaraan, naputol yung kalahati. At hindi ko alam kung saan na yung kaputol na ito. So ito siya. Hindi ko nagagalawin masyado. So ginawa ko, nireplant ko, nilagyan ko ng live sphagnum. Kung mabuhay siya, mabuhay. Pero sana mabuhay talaga. Kasi hindi biro itong Bicol Carata. Kumbaga pahaba-haba na rin at maladami-dami na rin siyang pinagdaanan. So ito yung naputol na una na nabuhay. So hopefully ganito rin yung maging outcome dito sa isang naputol. So ayan. So medyo alangan lang ako dahil outdoor ko itong nilagay. Samantalang ito yung naputol, nilagay ko to sa medyo shaded at taas yung humidity. Ito tingnan natin kung yung Bicol Carata mabubuhay sa ganitong klase ng setup na shaded naman pero napakahangin kasi walang kahit anong protection sa paligid. So ayan, may update ko kayo dun sa iba pang mga naitanim natin. I think ito ay Nebularium. Ano ba to? Itong kata yata to. Ayan. Pero alam ko may isa akong tray dito na hindi tumuloy kaya tinaniman ko na lang ng isang ibang seeds. Kaya hintayin natin na tumubo muna sila. So ayun yung kanilang update. Dilig kasi ko kaya medyo ganyan yung itsura. So, hindi pa ganun kalalaki. May mga ilan na malalaki pero I think ito yung mga naunang nakatanim dyan kaya malaki na siya. Hindi kasi sabay-sabay na itananim eh. So meron din dito na iba pang mga seedling. Pero hindi ko alam kung anong seedling to. Kaya hayaan lang natin na lumaki pa. Pero medyo may size na sila yung ilan. At yung iba maliliit pa rin. Ito medyo malaki-laki. Pero alam ko alata to. Ayan. So mabilis talagang lumaki ng mga lowlands sa lowland condition. So, ayan may mga nagkukulay na. Nung una puro green lang talaga ito eh. Ayan, nagkukulay na. Sana nga may iba't ibang kulay sila ma-produce since seed grow naman sila. So, ito yung alata. Ano ito? Attenborough pala to. Pero I think let's see kung Attenborough talaga. Pero mukhang Attenborough naman. Ayan, medyo mga good size na rin. Diba? Nilagay natin sila sa
less humidity kasi para masanin na sila na hopefully makapag-grow tayo ng mga highlands kasi ito itong Attenborough dito sa lowland condition. Noong una medyo alangan pa ako pero sabi ko sige, total seed grow naman to, why not ilagay natin sa lowland condition, baka mabuhay para pagka nabuhay sila di mas madaling alagaan. Tapos meron pa dito na Attenborough rin ba to? Siguro. Ayan. So, yan yung mga iba pang mga Attenborough natin. Ewan ko kung iniisip ko magtanim ulit ako, pero ngayon meron pa naman ako mga inaalagaan. So, hindi muna ako mag-add ng mga Nepenthes na seedling. So, itong nawala yata ang ID. So, ayan, may mga iilan na nabuhay. Pero hindi ko alam kung anong ano. Pero mukhang trungkata siya. Tingnan nyo sa lip. Diba? So, ayan. So, ito, baka Attenborough rin to. Kasi marami tayong seedling ng Attenborough. Ayan. Ayan, meron dito mga iba pa. Gusto ko rin naman talaga makakita ng Attenborough na lowland. In lowland condition. Ayan, so ano ba ito? Ito hindi ko alam. Iba siya sa iba ko na itanim. So ito pa rin, meron pa rin ditong iba. Ito kaya ito. Ayan, mukhang lowland lang to kasi isa itsura niya. Ayan, so ito naman yung mga ano natin, mga na-acquire na BGI. So ayan sila, ganyan na sila kalaki. Yung mga ibang kasabay na ito malalaki na. Siguro dahil nasa better condition kaysa dito. Yung sa kanila kasi nasa highland condition or lowland, intermediate, malamig na lugar. So mas malaki na dito. Tsaka maganda yung picture ng iba. Ito yung akin, ayan, ganyan. Pero tingnan natin kung gaganda rin yung picture. May mga picture rin naman. Considering na nasa lowland condition sila. So ito naman yung alam ko nebularium to. Ayan, hopefully nga nebularium. Ilan to? 1, 2, dalawa na lang. Parang tatlo to dati Saan na yung iba? Wala dalawa na lang pala to. Ayan, dalawa. Tapos may anyway, so ito naman yung Nepenthes natin na variegated. Ayan. So nagka-basal yan. So ito na yung lagay ng basal niya. Dinidiligan ko to ng high pressure na tubig kaya nag-aalangan ako minsan at tamaan to kasi baka mabali yung basal. So ayan yung basal niya. Meron ng 1, 2, 3 na malalaking leaf. Nag-umpisa yan sa dalawang maliit na ganito kaliit na leaf. Biglang nag-leaf jump after nung dalawa, kaya ayan, praise God talaga. Tapos eto na bali ito nung siguro mga 3 weeks ago. So kaya tinalian ko na lang dito. So okay naman siya. Hindi naman talaga siya bali, as in kita yung yung kita yung loob ng niya, ng stem niya. Hindi na na bend talaga, as in nakadapa na dito. So ayan, tinali na lang natin para may support. So ayan, medyo rin lang nagkaroon rin ng parang bali dito sa taas. Pero ayan, kumutubo na ulit. So ito naman yung bigay sa atin ni Ma'am Precious. Galing yata ito na Singapore, ang nagkakamali. Ayan, itinim na natin, na-replanta rin natin. At mukhang ayan, na-acclimate na siya. So ilang araw pa lang yan. Hindi pa nang talaga natin alam ko talaga fully acclimated na. Pero hindi ko naman ginalaw masyado yung ugat niyan. Kaya so dalawa yan. So hopefully mahati natin siya after a year or after 6 months siguro. So ito naman yung ibang Nepenthes natin na kailangan natin i-manage. Nilabas na natin para medyo makatanggap ng
air circulation, airflow na maayos, tapos ma-acclimate na. Kasi ito yung nasa shaded at hindi ko masyadong naigalaw. Pataba na ng mga ugat na ito, parang bonsai na eh. Yun ang iba na bali. Tinusok ko, nasaan ba yung tinusok ko na ano? Ito yata. Ako kung mabubuhay ito. So ayan. Kailangan natin i-manage yan. Kung hindi natin i-propagate siguro natin. Pero parang maganda na yung mahahabang nepenthes. Mahirap nga magpahaba ng nepenthes, magpalaki. Huwag pa natin hatiin. Hintayin na natin yung bisal. So, ito naman yung ibang mga sphagnumos na propagation natin. Na pinagkuhaan natin ng mga sphagnumos para dito sa bag. Ayan. So mamaya pala, no, isama ko na rin dito yung update ng ibang mga carnivorous plant natin like yung BFT kasi medyo gumanda na para dun sa mga gustong maka-acquire. So unahin na natin dito, no? So mag-sphagnumos, given na yan na kumbaga nabubuhay na talaga natin dito sa growing area, which is yan pinagsasalamatan natin kasi iba hirap magbuhay ng sphagnumos, live sphagnumos. So, ito yung update sa Helianthera. May update ako sa inyo ngayon. May good news, may bad news rin. Ganun naman talaga sa paghahalaman. At inaalam ko pa kung anong dahilan ng bad news, no? So, doon muna tayo sa bad news siguro. So, ang bad news, ayan, may mga nato yung mga feature. Pero kasama yan dahil meron talagang mortality sa propagation. Lalo na kung isang feature lang at lumang feature pa yung na tanggal mo, no? Ang maganda lang tulad na itong isa na tuyo na may lumabas na new growth na buhay. Ayan. So hindi naman sa iba tulad na itong Sarracenia nades na ex-burgundy black. Ayan, tinubuan na ng mga new growth. At hopefully na meron na ring mga ugat yan ngayon. Ayan, walang masyadong nangitim dito sa burgundy black na Sarracenia nades. Kaya goods na goods, no? Pati dito naman sa McDonald's wala, kundi ito lang talaga. Ito single feature to yun, kung matatandaan nyo. At may konting brown na rin siya nung tinanim natin, kaya medyo alanganin, no? Pero hindi pa rin natin yan susukuan hanggat may green part yan, baka sumipa pa ng kaunti at mabuhay. So pangalawang bad news. So etong si bang pangalan nito? Si yun ICI, sayang talaga to. Ewan ko kung makakakuha pa ako nito. Yung pinakamurang ayun ICI 1K yung bili ko nito dati, pero mahal pa rin, di ba? Pero ganoon talaga yung mga presyo ng Helianthera. So dalawa lang yung picture na ito at hindi nadagdagan. At ngayon nga mukhang natuluyan na. Alam nyo ba kagabi okay pa yan, kaya ako nagdilig kagabi dahil sobrang init, maalinsangan, kala ko ulan, hindi naman tumuloy. So ang balita sa weather natin ngayon, may dalawang solar flare, yung parang radiation na galing sa araw. Tatama pa lang dito sa earth, no? At yun yung init at pati yung mga iba pang mga climate change. Kaya ingat tayo kasi possible daw na magkaroon sanhirin yun ng lindol at iba pang mga natural calamities. So ayun, namatay na itong si NICI. Ang iba pa, ito naman yun, nagkaroon na rin ng pangingitim yung iba, pero normal naman yan sa newly propagation. Lalo na ito dahil ito ay na-uproot at natuyo talaga. Ang buti na lang, ayan, nag-revive pa yung iblang pirasong feature at sana tumuloy yan. Kasi sayang, malaki-laking division yan kung mamamatay yan. So yung iba naman nagkaroon na ng mga new growth, which is good naman. So kung titignan nyo dito, ayan, nagkaroon na ng mga new growth. Hindi lang ako makalapit ng gusto at medyo wait lang, tayo magandang pesta. Ayan, kung titignan nyo may mga maliliit na growth yan sila. So ayun ang mga yan. Ibig sabihin dadami feature na yan. Tapos ito
Ito naman si, ang pangalan ng mga ulit. Nawala na yung ano niya. Yung tag. Pero Silyata to. Ito si Silyata. Ayan. Gilid. Ayan. Ang dami na niyang feature. And hopefully mapropagate na natin yan in the near future. Ito puro mga minor to. Lahat na nakikita nyo. Maliban dyan sa Silyata. At Nutans. Ito yung Nutans. Ayan yung Nutans. Medyo gumaganda-ganda yung lagay ni Nutans dito. Sana nga magdire-diretso eh. Ayan ang ganda ng ano niya. Mabilis siya mag-produce ng picture ngayon. At hopefully mag-produce na siya ng matured picture. Ayan. So dito naman sa mga tinanim natin na Pulse BB Fari. Ayan. So far so good. Hindi naman sila nagba-brown. May mga nag-brown pero ayan, okay lang yan. At least yung main stock ay intact pa rin. So may napansin ako dito. Nasaan na yan? Ito yung parang masama nalagay na propagation na to. Sa dulo meron siyang new growth. Hopefully tumuloy yan. So ayun yung mga update sa Helianthera. Doon naman sa tinanim kong Pingicula, ang unang natuyo dito ay yung Pingicula primuliflora. Kasi nga talagang napaka primuliflora, manipis. So mahirap siyang i-propagate sa pure perlite. Pero dun sa iba, yan, doing good naman sila. Ayan, may mga ano naman sila. Pero alam ko may mabubuhay ako dito ng Helianthera kahit namang ilang piraso. So yun na rin yung pariramihin natin. Yung Cyclosecta, surprisingly, kahit na hindi maganda yung lagay ng Cyclosecta dito, ayan, buhay sila. Ito nga, akala ko mamamatay kasi bandang initan to, pero buhay pa rin. So goods na goods, diba? So ito naman sa mga nilagay kong mga Sarracenia, no, dito sa area na to, buhay sila lahat, no, at maganda pa. Na maliban na lang dito, sana to yung seedling dito kasi banda sa initan ko siya na ilagay at maliit pa talaga ito eh. Sayang. So, isa pa itong Scarlet Bell, wala tong ugat kaya expected ko na talaga na matutuyo yan. Basta tutuloy na lang siya yung maliliit na new growth. So parang makapag-ugat muna. Tapos ito naman yung seedling ng seed grow natin. Sariling cross ng mga BFT natin dito. Buhay pa naman. So hopefully magtuloy, no? Kasi medyo ang BFT hindi mo alam kung magtutuloy yan. Kasi hindi naman lahat sa mga naitanim mo na BFT ay magtutuloy. Sa gusto mo may mga madadali dyan. So ang kagandahan lang, no, syempre ang mabubuhay yung mga malalakas, no, na mga dito ng mga crosses. So ayan. So yun, doon naman sa ibang tinanim kong halaman dito, ito kala ko mamamatay na buhay, no. Wala akong makitang lugar kung pwede siyang mag-growth. Pero yan, nabuhay siya. Ayun nga lang, no, damage yung mga niya kasi nabali-bali ito eh. Medyo careless yung pagkaka-replant ko dito, pero yan, nabuhay pa rin. So ayun lang muna siguro yung update dito. Yun pala sa turtleback na ayan, laki naman leaf. Inisip ko nga i-propagate ko na rin to, pero siguro hintay tayo ng ilang mga panahon pa. Mayroon ako na discover dito sa turtleback na plant. Parang pwede siyang i-propagate through leaf or through nodes. Kasi may mga ugat siya sa gilid ng stem niya sa taas. Ayan, tingnan niya. Zoom natin. Ayan, may mga ugat siya sa taas. So inisip ko baka pwedeng i-propagate ko through nodes. Leaf ba, tapos konting stem. Ayan, so hindi ko lang alam kung through leaf pwede natin dito experiment. Paramihin lang naman natin ng konti yung dahon para hindi naman siya mamatay. Tapos yung isang maliit pa rin. Hindi ko alam kung parehas to na species, cultivar o ano. So ayan, maliit pa rin siya.
So yun lang muna, at salamat sa inyong panonood. Pwede nasa mabuti kayong kalagayan. Kung maglalabas kayo, magpayong kayo, magsombrero, ingatan nyo yung sarili nyo kasi may ano daw ngayon, kahit na umuulan na nung nakaraan, yung init ngayon kakaiba, taas yung radiation niya. So keep safe, God bless, and bye bye. So ayan, muntik ko pang makalimutan na idagdag, pasensya na sa pahabol. Ito pala yung update, no, bukod doon sa mga kaninang mga halaman. Dahil meron din tayo dito mga BFT pa na natira, Droseras, and some pingicula. No? So update ko na rin kayo. So sa seto, ayan, liliit sila ngayon, pero may marami tayong propagation sa loob. So ginawaan ko kasi sila ng mga ilang mga good na mga mother plant, kaya ganyan. So ito naman yung Piliformis. Yung dating mother plant yan, ganyan na sila lang kaliliit ngayon. Tapos yung mga propagation mas malalaki na. So yan, at mas marami na rin. Ayan, Piliformis tracheae. Ayan, ito naman yung spatulata na Gimpiensis, Drosera spatulata Gimpiensis. Kailangan ko siguro itong lagay sa medyo maaraw para mag-flower. Ayan, masipag ito mag-flower, itong ano na to, sanjo na to. So ano pa ba, ito yung pansit-pansitan din. Ito yung ano, pingicula na mga bahala ka na technique. Ayan, may mga buhay pa rin naman dyan. So ito naman yung Aphrodite. Pinumaan ko na rin to ng mga propagation. Mapapansin nyo parang may mga dots yan. Ayun yung dumi ng bees minsan, no, dyan nabagsak. Ay hindi yata, mga caterpillar pero palagay ko bees yan. Pero ayan, pagka minis mo yan, matatanggal yung karamihan sa kanila. Pero yung matatagal na, ayan, may mga damage yun eh. So ito naman yung agnata. Ayan, marami tayong agnata na goods ngayon. Sa lowlands setup. Taas ng bubong. Tapos Lavillei. Ayan, dapat pala mag-propagate na tayo Lavillei. Ilan na lang yung goods dito. Sa binata, may nabuhay pa pala isa. Ayan. Ito, meron pa rin dito. Oh, good naman yan. Mabuti naman, may mga binata tayong mabubuhay at mayroon pang iba. Ayan o. So, ganun palang binata. Papatay-patayan or baka nag-dormant yung ganyang lagay nila tapos sa tubo uli. Which is good, Tapos ito naman yung mga nasa labas na cyclosecta. Kaya nasabi ko sa inyo, hindi maganda yung lagay na cyclosecta ngayon. Kasi hindi sila hindi sila marami dahon ngayon. So kaya nag-propagate. Try rin ako mag-propagate para maparami uli natin. Dati isang tray yan. So ayan, ano pa ba? Meron pa pala tayong anglika. Dito nakalagay, oh. Napasama sa saan ba to? Spatulata rin to eh. Saan ang ID na ito? Kaya ID na ito. Anyway, baka hinangin. Pero may nakita nga akong hinangin na nakaraan. So anyway, hanapin na lang natin yung baka nahulog lang kung saan. So ito naman yung mga seed grow natin, ng mga BFT na nireplant natin nung nakaraan. Ngayon, ayan, bumabawi na sa ganda. Kailangan na itong paarawan para mas lumaki pa. So ito naman yung ibang mga BFT natin. Ayan, sa Cistus. Sino ba ito? Sa dulo. Miss Pimbishi. Ayan. Doon. Ayan, so iba pa. So ito yung mga ibang mga BFT natin. Ito newly propagated. Sinron talaga matibay, oh. 3 out of 3. Tapos parang nagdalawang tubo ulit itong isang propagation. So hopefully nga makapag-propagate na tayo.
So ayan yung iba. Ito naman din yung iba. Kung gusto nila yung panahon ngayon So ito naman yung Trevs Red. Tibay ng ganda. Ang tibay ng Trevs Red. Ayan. So ayan pa yung iba. Vampiro, ilang piraso na lang yan. Salmon, ayan marami. Ayan. So ito naman yung Lidiformis. Ito yung Capensis dito to. Ayan, Lidiformis. Nakala ko matutuluyan, nabuhay pa, which is good. Popropagate natin yan. So ito naman yung Petiolaris. No, naglagay rin tayo pala nito sa loob. Para kung sakaling maparami natin. Galing lang ito sa isang halaman. Ngayon marami-rami na. At least medyo nakapag-propagate tayo niyan. Kaya yan. So ito naman si Capensis. Nakala ko matutuluyan. Ayan, medyo nabuhay-buhay. Kumuha na rin ako ng ilang propagation. Nilagay ko sa loob. So ito pa ibang mga BFT. Ayan. So hindi ko naman ito masyadong naasikaso. Kaya kailangan i-maintain ko na rin sa mga susunod pa na panahon. So kala ko wala na akong perlite. May perlite pa pala ako sa baba. So pwede na tayo mag-replant na ito kahit bukas or sa next week. So ayan. Ito naman yung Agnatha X Potasiensis. Mga Agnatha hybrids matitibay. So ayan yung update sa mga BFT, Sanjus, Pinicola, ng mga tanim natin. So puli, pakita natin lahat ng ating mga plants. So may mga iba pa pala tayong mga halaman dito ng mga nepenthes sa gilid. Ayan. So mga common lang naman yan. So yun lang muna. God bless and bye bye.